Magandang araw sa inyong lahat mga 59. Welcome back sa ating YouTube channel. Balak mo bang mag-apply bilang isang security guard? Pero hindi mo pa alam kung ano ba yung mga itatanong sa iyo pagdating sa interview. Don't worry because in this video ay ituturo ko sa inyo kung ano ba yung mga itinatanong sa interview at kung paano ba ito dapat sagutin upang sigurado na ikaw ay matanggap sa iyong ina-applyan trabaho bilang isang security guard. Kung handa ka na, simulan natin. Madalas na palaging unang tinatanong sa tuwing mag-a-apply ka bilang isang security guard ay ang tanong na, "Tell me about yourself." Sa pagsagot mo ng tanong na ito, una ay sasabihin mo yung mga impormasyon tungkol sa sarili mo. Sabihin mo ang iyong pangalan, edad, address, at kung ano ba yung natapos mo or ang iyong educational attainment. Ngayon naman, kung halimbawa ay mayroon ka ng karanasan sa pagiging isang gwardiya, ay sasabihin mo kung saang agency ka nanggaling at kung ano-anong mga posting na ba yung mga napag-dutyhan mo. Dapat mo ring sabihin yung mga skill or kasanayan na meron ka, kung ano bang mga seminar or training na yung mga na-attendan mo. So bali yan yung mga dapat mong sabihin sa pagsagot mo ng tanong na tell me about yourself. Pangalawang laging itinatanong sa job interview ay ang 11 General Order. Kailangan ay memorize mo ito isa-isa at kaya mo silang ipaliwanag isa-isa kung ano ba ang ibig sabihin ng 11 General Order. Hindi lang po 11 General Order. Kailangan pati yung Code of Conduct and Code of Ethics ay memorize nyo din po. At ngayon, kung halimbawa naman ay hindi nyo memorize lahat yung Code of Conduct at Code of Ethics, at least meron man lamang kayong mangilan-ngilan na alam doon or memorize doon at kaya nyo po silang ipaliwanag. Pero ang isa sa pinakamahalaga ay dapat alam nyo lahat yung 11 general orders at kailangan ay kaya nyo itong ipaliwanag isa-isa. Kaya bago kayo pumunta sa inyong job interview, siguraduhin nyo muna na memorize nyo na ito at kaya nyong ipaliwanag. Pangatlo na palaging madalas itanong ay, what are the 4 cardinal rules of gun safety? So bali po ito yung 4 cardinal rules, i-memorize nyo po yan isa-isa. At kapag tinanong na sa inyo ay i-recite nyo po isa-isa. At ang ating pang-apat na question ay, how to operate fire extinguisher? So ganito nyo po yan sasagutin. Sir, by executing the acronym PASS. So ito yung ibig sabihin ng word or acronym na PASS. So bali mga ka-59, yun yung mga basic na dapat alam nyo dahil yun yung mga madalas na itinatanong sa tuwing kayo ay mag-a-attend ng job interview. At ito pa yung mga ilan sa halimbawa na madalas itanong sa interview na pwede nyong i-research bago kayo pumunta. What is security? What is security guard? What is first aid? At what is safety? Lahat po yan ay pwede nyong i-research sa Google Chrome at lahat po ng sagot ay lalabas dyan. I-take down nyo na lang or isulat nyo sa papel at i-memorize nyo bago kayo pumunta sa inyong job interview. Ngayon guys, proceed naman tayo sa mga situational na tanong. Pag sinabing situational, ito yung mga halimbawa, tanong na kung sakaling mangyari, ano ba yung gagawin mo bilang isang security guard? Ito guys, malalaman dito or masusukat dito yung inyong karunungan kung ano ba yung gagawin yung aksyon kapag may nangyaring hindi ka nais-nais sa iyong area of responsibility. Kaya kung masasagot mo ito ng tama at maayos, ay siguradong ma-hired ka or matatanggap ka sa iyong trabaho. Unang tanong, ano ang gagawin mo pag meron kang nakitang sunog sa iyong area of responsibility? Ganito ang pwede mong isagot. Sir, kung maliit po ang apoy ay papatayin ko ito gamit ang fire extinguisher. Pero kung malaki naman po ang apoy ay isa-sound ko po ang alarm, i-evacuate ko po yung mga tao at tatawag po ako ng bumbero. Ngayon naman, baka mag-follow up question pa tungkol doon sa apoy na halimbawa, bakit hindi mo agad isound ang alarm habang maliit pa lamang ang apoy? So bali ganito ang isasagot mo. Bali po sir, kapag maliit lang po ang apoy at pwede naman patayin gamit ang fire extinguisher, ay papatayin ko na lang po gamit ang fire extinguisher sapagkat kung isa-sound ko po agad ang alarm habang maliit pa ang apoy ay maraming maaapektuhan. Maaari pong magpanik yung mga tao at syempre ay matitigil po yung production at marami pong maaabala. Kaya kung maliit lang naman po ang apoy ay papatayin ko na lang po ito gamit ang fire extinguisher. Next question ay, paano mo i-handle ang galit na bisita or customer? So bali, ganito mo siya pwedeng sagutin. Sir, papanatilihin ko po ang maximum tolerance, pakikinggan ko po ang kanyang hinaing or kanyang reklamo,
Hindi po ako makikipagtalo at magigi pa rin akong magalang at mahinahon sa pakikipag-usap sa kanya. Next question. Ano ang gagawin mo kapag mayroong empleyado na hindi sumusunod sa alituntunin or policy ng inyong kumpanya? Sir, kukunin ko po yung attention niya or kakausapin ko siya upang ipaalam po sa kanya na lumalabag siya sa polisiya or sa alituntunin ng kumpanya. Ngayon po ay bibigyan ko po siya ng babala na kung uulitin po niya ito ang paglabag sa alituntunin ng kumpanya ay ire-report ko po siya sa nakakataas or sa kinakaukulan upang mabigyan po siya ng disiplina at maipataw po sa kanya yung karampatang parusa. So next question natin ay paano mo ihahandle ang suspect? Bilang isang gwardiya ay iimbitahan ko po ang suspect sa security office at i-endorso ko siya sa aking nakakataas na opisyal para sa nararapat na investigasyon at disposisyon. So yun po yung pwede nyong isagot. Next question. Ano ang gagawin mo kapag napansin mo na ang iyong kapwa security guard ay nagpapabaya sa kanyang trabaho? Kakausapin ko siya ng magalang at mahinahon. Ipapaalala ko sa kanya na ang pangunahin naming responsibilidad ay ang kaligtasan at seguridad ng ari-arian o buhay man sa kumpanya na aming binabantayan. At ipapaalala ko rin sa kanya na ang pagiging pabaya sa trabaho ay maaaring maging mitya or dahilan upang mawalan siya or matanggal siya sa kanyang trabaho. Ito guys, last question na to. Paano mo i-handle ang mahabang oras na trabaho or duty? So, paano mo siya i-handle? So, ganito mo siya sasagutin. Papanatilihin ko pong malusog ang aking katawan at sisiguraduhin ko pong meron akong maayos na pahinga bago po ako pumunta sa duty. Ayun guys, hanggang dito na lang po ang video natin. So yun po talaga yung mga madalas na mai-encounter nyo na madalas talagang itinatanong sa tuwing mag-a-apply kayo bilang isang security guard. So mas maganda talaga na bago kayo pumunta sa agency na balak nyong pag-applyan ay pre-practice nyo na kung paano ba sumagot. Nag-research kayo yung mga madalas bang itanong sa mga job interview. Manood kayo sa YouTube, marami po dyan, maraming mga nagtuturo dyan na ibang security guard. Meron sila mga YouTube channel. So mas maganda nag-research kayo upang pagdating nyo sa mismong interview ay maning-manin nyo na lang yung mga question na ibabato sa inyo at mai-impress nyo pa yung nag interview dahil magaling kayong sumagot. So ayos ba tayo dyan guys? So hanggang dito na lang po ang video natin. Mag-aral kayong mabuti at sipagan nyo sa trabaho. Hanggang sa muli, maraming salamat.